Ang Varvatos ay ang pinakamalakas na tao sa mundo, ngunit kinamumuhian niya ito dahil hindi na siya nakikita ng mga tao bilang tao. Inaasahan niyang baguhin iyon sa pamamagitan ng pagkawala ng kahabag-habag upang ipakita sa lahat na siya ay isang regular na tao lamang, ngunit walang mga kaaway na malakas na pumatay sa kanya sa edad na ito, upang ang plano na iyon ay hindi kailanman gagana. Bukod dito, siya ay nababalot ng pagkakasala sa kanyang mahal na kaibigan na si Lydia, na pinatay niya, kaya't nagpasya siyang muling mag-reincarnate ang kanyang sarili dahil siya ay may sakit sa kanyang kasalukuyang buhay. Gayunpaman, ang mga truck ay hindi pa umiiral sa mundong ito, kaya kinailangan niyang bust out ang lumang lubid at hakbang na stool combo upang magawa ang trabaho. Matapos ang muling pagkakatawang tao, muling ipinanganak siya bilang Ardmere, isang average na batang lalaki sa kanayunan na may higit sa average na mga kasanayan, at dahil hindi na siya ang kinatakutan na Demon Lord of the Past, sigurado siyang makakalapit sa kanya ang mga tao nang hindi nababahala sa kanilang buhay. Gayunpaman, siya ay medyo isang weirdo, kaya walang nais na makipag-usap sa kanya anuman. Kaya nagpasya siyang subukan ang kanyang swerte laban sa panghuling boss at lumapit sa isang pangkat ng mga batang babae sa kalye. Gayunpaman, ang nagbabantang aura mula sa mga batang babae ay labis para sa kanyang pagkabalisa na madala. Kaya nagtapos siya ng durog sa isang daanan. At iyon ay ginawa lamang sa kanya na mukhang higit pa sa isang weirdo. Tungkol sa pagsuko at hayaan silang umalis, ngunit pagkatapos ay naalala niya na ang pinakamasama ay masasabi niya ay hindi kaya siya ay gumagana ng lakas ng loob at idineklara na nais niyang maging kaibigan sa mga batang babae. Ngunit lahat sila ay frantically nagsimulang tumakbo palayo sa kanya. Sa araw na iyon ay natuklasan ng sining na maraming mga bagay na mas masahol kaysa sa isang hindi. Nagpasya si Art na palayain ang ilan sa kanyang mga pagkabigo sa pamamagitan ng pagsira sa bahagi ng ekosistema ng kagubatan, at ilang sandali pa, ang sining ay sumisiksik sa harap ng kanyang bahay, nang dumating ang Old Hide upang suriin siya. Tinanong niya sa kanya kung ano ang mali, kaya ipinaliwanag ni Art na hindi pa niya nakagawa ng anumang mga kaibigan kahit anong subukan niya, at nagsisimula itong makarating sa kanya. Naiintindihan ni Olhead na ang pakikipagkaibigan ay maaaring maging mahirap, kaya ipinapayo niya na mas gusto siya ng mga tao kung siya ay maganda, at kinukuha ng mga salitang iyon ang mga salitang iyon at lumabas upang subukang makipagkaibigan muli. Sa oras na ito sinusubukan niyang ipakita sa mga bata kung gaano siya kaganda sa pamamagitan ng labis na magalang at nag-aanyaya, ngunit tulad ng inaasahan, ang lahat ng mga batang lalaki at babae ay umakyat siya upang tumakas sa kanya sa takot. Nagagalit muli si Art at nagpasya na maibulalas ang ilan sa kanyang mga pagkabigo sa pamamagitan ng paggawa ng ilang halimaw na pagpatay ng tao. At sa sandaling kumalma siya ng kaunti, nagpasya siyang umuwi. Ngunit bago niya ginawa, naririnig niya ang tinig ng isang maliit na batang babae sa kakahuyan. Gumagamit siya ng mahika upang lumipad at suriin kung ano ang nangyayari. At sa kanyang sorpresa, nakatagpo siya ng isang maliit na batang babae sa kagubatan na nakikipaglaban sa isang sinaunang lobo. Nagtataka siya kung bakit niya sinasayang ang kanyang oras sa pakikipaglaban sa isang sinaunang lobo. Ngunit pagkatapos ay napagtanto niya na dapat siyang pumatay ng mga monsters upang maibsan ang stress tulad niya. Matapos niyang patayin ang lobo, napansin niya si Ard na pinapanood siya at ayaw ni Ard na bumaba muli bilang isang weirdo. Kaya't magalang niyang ipinakilala ang kanyang sarili sa kanya at tinanong lamang siya kung nais niyang maging kaibigan. Sa kanyang pagtataka, hindi agad tumakas si Irina. Kaya sa palagay niya ay maaaring magkaroon siya ng pagkakataon dito. Ngunit pagkaraan ng ilang segundo, sumigaw si Irina na hindi siya maaaring maging kaibigan niya at tumakbo palayo. Nagkakasakit si Art sa pagtanggi, kaya't hinabol niya si Irina na tanungin siya kung bakit ayaw niyang maging magkaibigan. Tumatakbo si Irina sa kanyang ama na nangyayari sa Old Hide, ngunit bago niya maipaliwanag ang nangyari. Nagpakita si Ard, at nasisiyahan siyang malaman na dahil si Olhead ay matalik na kaibigan sa kanyang mga magulang na nangangahulugang mayroon siyang libreng paghahari upang inisin si Iriana hanggat tumatagal hanggang sa maging kaibigan siya. Iniisip ni Irina na siya ay isang kilabot, kaya't sinubukan ni Ard na baguhin ang kanyang opinyon sa kanya sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na natutunan niya ang lahat ng mga uri ng mga bagay tungkol sa kanya mula sa kanyang ama. Tulad ng katotohanan na gusto niya ang mga rosas, at ang eksaktong bilang ng mga moles na mayroon siya sa kanyang katawan, ngunit pinapaisip lamang nito na siya ay mas creepier. Matapos ang ilang buwan nito, isang araw, si Irina ay nasa kagubatan na pumatay ng mga monsters, upang maibulalas ang kanyang pagkabigo at sinundan siya ni Ard dito dahil nais niyang gumugol ng oras sa kanya. Ngunit si Rihanna ay tumatakbo lamang sa kanya tulad ng dati. Dahil wala nang nagtrabaho hanggang ngayon, sinubukan ni R na mag-isip ng isang bagong diskarte sa kanyang silid, ngunit sa gabing iyon,
ang nayon ay itinapon sa kaguluhan dahil ang mga monsters ay umaatake. Tumungo si Ard at malapit nang gumamit ng mahika upang patayin ang mga goblins, ngunit bago siya makakuha ng pagkakataon, tumalon ang kanyang ama sa harap niya at ginamit ang kanyang tabak upang maputol ito. Hinihiling ni Art sa kanyang ama kung bakit nangyayari ang lahat ng ito, kaya ipinaliwanag ng kanyang ama na kumikilos ang core ng piitan, kaya't sinimulan ng mga monsters ang paglabas sa nayon. Noon lang, tumakbo si Olhed at mukhang nag-aalala siya dahil hindi pa umuwi si Irina. Ang huling oras na nakita niya siya, tumatakbo siya sa kakahuyan at habang sinasabi niya na napagtanto ni Art na siya ang dahilan na nawawala siya dahil sinusubukan niyang lumayo sa kanya. Nais niyang ayusin ang kanyang pagkakamali, kaya agad niyang isinaaktibo ang kanyang flight magic at huminto upang hanapin si Irina. At ang parehong ama ni na Olhed at Ard ay naiwan na nagtataka kung kailan natutunan ni Ard kung paano gumamit ng flight magic. Samantala, si Irina ay na-cornered ng isang malaking grupo ng mga sentient na goblins, at medyo naihi sila sa kanya dahil sa lahat ng mga monsters na pinatay niya ng walang kadahilanan, kaya't gagawin nila ang ginagawa ni goblins. Nag-aalok din ang malaki upang bigyan siya ng pagkakataon na tumawag ng tulong upang mas masaya ito. Ngunit sinabi ni Irina na wala siyang mga kaibigan, kaya wala siyang humingi ng tulong, kaya sumuko siya at nagsimulang maghintay para sa kanyang hindi maiwasang kamatayan. Ngunit bago magawa ng mga goblins, ang Eerie ay nag-activate ng isang hadlang sa Mega sa paligid niya at ipinapadala silang lahat na lumilipad. Pagkatapos ay nagpatuloy siya upang sumabog ang bawat isa sa natitirang mga goblins hanggang sa ligtas si Iriana. Pagkatapos, pupunta siya upang suriin siya. Ngunit kahit save lang siya ni R, sumigaw si Ariana sa kanya dahil hindi siya humingi ng tulong sa kanya. Siya ay perpektong maayos sa pagpapaalam sa kanyang sarili na papatayin dahil siya ay may sakit sa pamumuhay ng isang buhay na paghiwalay at pagkakanulo. Maiintindihan ni Art ang nararamdaman niya dahil nakaranas siya ng isang katulad na pakiramdam ng paghihiwalay, ngunit ang pamumuhay sa nakaraan ay hindi ka makakakuha kahit saan, na ang dahilan kung bakit nais niyang maging kaibigan ni Irina. Sumusumpa siya na hindi siya kailanman ipagkanulo o lalago na mapuot sa kanya, kaya't sa wakas ay sumang-ayon siyang maging kaibigan sa kanya, at ang dalawa ay magkasama mula pa noon. Iyon ay kung paano nakamit ni Art ang kanyang perpektong inilatag na buhay na walang labis na mga responsibilidad at ang kanyang matalik na kaibigan sa tabi niya. Ngunit pagkatapos ng isang araw, si Irina ay sumulpot sa kama ni Art sa umaga at sinabi sa kanya na nais niyang magkasama silang dalawa na magkasama sa Magic Academy, kaya kailangang gumawa ng mga bagay ngayon. Nakipagpulong sina Art at Irina sa headmaster at ang paaralan, at maaari mo na bang sabihin na ang dalawang ito ay espesyal? Narinig mo ang tungkol sa paraan na pinatay ni na Ard at Irina ang isang sangkawan ng mga goblins sa kanilang kabataan. Kaya't alam na niya ang kanilang mga pisikal na kakayahan kung bakit binibigyan niya sila ng isang espesyal na exemption mula sa praktikal na pagsusulit, subalit kakailanganin pa rin niya silang kumuha ng nakasulat na pagsusulit tulad ng lahat. Sinasalamatan ni Art ang punong guro at sinabing wala siyang problema sa pagkuha ng pagsubok. At upang matiyak na walang makakakuha sa paraan ng kanyang karanasan sa paaralan, nanunumpa siyang maghanda para sa pagsusulit sa lahat ng nakuha niya. Matapos ang mga pagsusulit, ang lahat ng mga mag-aaral ay nagtitipon sa loob ng looban upang suriin ang kanilang mga marka, at natagpuan ni Irina ang kanyang pangalan sa tuktok ng leaderboard na may natitirang marka ng 78. Gayunpaman, ang pangalan ni Ard ay wala kahit saan malapit sa kanya. Sa katunayan, hindi niya ito mahahanap kahit saan sa board. Kaya nagsisimula siyang mag-alala na maaaring nabigo niya ang pagsubok. Sa kasamaang palad, natagpuan ni Irina ang kanyang pangalan sa ilalim ng leaderboard na may marka ng 0 at mabuti na ang kanyang pangalan ay nasa board. Ngunit hindi niya maintindihan kung paano niya pinamamahalaang makakuha ng pagpasok kapag ang kanyang score ay napakababa. Ang punong guro ay dumating upang batiin sina Ard at Irina sa pagpasa, ngunit wala pa ring ideya si Ard kung paano siya pumasa kapag ang kanyang score ay 0. Tinanong niya kung mayroong ilang uri ng pagkakamali. Ngunit tiniyak sa kanya ni Go na walang mga pagkakamali na nagawa, nangyari lamang na mabigo ang bawat solong tanong sa pagsusulit. Ngunit hindi iyon nangangahulugang mali ang kanyang mga sagot. Sa katunayan, ang paraan ng pagsagot niya sa mga tanong ay higit pa sa anumang nakita nila bago ang kanilang grading system ay hindi maaaring account para dito, na ang dahilan kung bakit siya nakakuha ng isang 0. Ang punong guro pagkatapos ay gumawa ng isang anunsyo sa lahat ng mga mag-aral dito na nagsasabi sa kanila na nakakuha sila ng isang pares ng mga producer sa kanilang gitna.
Bilang isang resulta, kapag sina Ard at Irina sa wakas ay gawin ito sa klase, ang lahat ng mga lalaki at batang babae ay nagsisimulang kumantot sa kanila, lahat maliban sa isang pares ng mga stock-up na marangal na brats sa likuran ng klase. Isa sa mga brats na ito, si Elaldo, at abala siya sa pag-smack ng isang succubus girl para sa matapang na gawin ng mas mahusay kaysa sa ginawa niya sa pagsusulit sa pagpasok. Tumanggi si Art na hayaan ang gayong pag-uugali na magpatuloy sa kanyang harapan, kaya't sumigaw siya para huminto si Elaldo, ngunit sinabi sa kanya ni Elaldo na manatili ito dahil hindi ito nababahala sa kanya. Sinabi niya kay Hay na ang batang babae na ito ay kabilang sa isang pamilya na nagsisilbi sa kanyang sariling pamilya, sa makatuwid siya ay kanyang lingkod at may karapatan siyang gawin ang nais niya sa kanya. Gayunpaman, anuman ang kasangkot sa marangal na politika na kasangkot, sinabi ni Ard na hindi lamang tatayo at panoorin siyang pinapahamak ang batang babae. Kaya't si Elaldo ay naging lahat ng smog at mga hamon na si Ard sa isang tunggalian upang magpasya ang kapalaran ng batang babae. Sumasang, ayon si Ard sa tunggalian ng walang pag-atubili, ngunit binalaan siya ni Irina na maaaring mag-ingat siya sa pagharap kay Elaldo. Dahil kahit na siya ay isang ganap na haltak, hindi rin siya paniwala na bihasa, kaya hindi siya bababa. Gayunpaman, bago mangyari ang anumang karahasan, ang mga mag-aral ay nagambala ng kanilang guro na si Olivia, ang dating general ng Daemon Lord Varvatos. Nakita siya ni Ard at agad na nagsimulang mag-panic dahil hindi niya inaasahan na makilala siya muli sa panahong ito. Alam niya na dapat itong sanhi ng maraming mga problema para sa kanya matapos niyang muling magkatawang tao at dapat siyang magkaroon ng sama ng loob laban sa kanya. Kaya sinubukan niyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya upang hindi siya malaman na siya ay Varvatos. Ngunit mula sa hitsura na yon sa kanyang mukha, medyo malinaw na siya ay nasa kanya. Naalala niya ang pakikinig ng isang bagay tungkol sa isang tunggalian, kaya sinabi niya na hahayaan niya silang gawin ito, higit sa lahat dahil nais niyang makita kung ano ang magagawa ni Ard. Katulad nito, isang tunggalian ang na-set up at lahat ay nagtitipon sa labas upang manood. Ang isang mahusay na tipak ng mga mag-aaral ay iniisip na si Oraldo ay mananalo sa tunggalian dahil sa kanyang kahanga-hangang track record. Ngunit habang inilulunsad niya ang kanyang unang pag-atake, hinaharangan ito ni Ard ng hindi gaanong kumikislap. Pinupuri ni Elaldo si Ard dahil sa pag-counter ng kanyang mega flare, ngunit hindi alam ni Ard kung ano ang pinag-uusapan niya dahil ang huling pag-atake na iyon ay mukhang isang regular na apoy. Dahil nabigo ang kanyang huling pag-atake, nagpasya si Geraldo na lumabas lahat at magsagawa ng pag-atake ng Giga Flare. Ngunit hindi pa rin humanga si Ard dahil ito ay mukhang isang regular na apoy na bahagyang mas malaki kaysa sa normal. Upang tawagan ito ang isang Giga Flare ay isang insulto sa taong lumikha nito, at hindi tatayo si Ard. Kaya't nagpasya siyang ipakita kay Elaldo kung ano ang hitsura ng isang tunay na Giga Flare. Sinimulan ni Ard ang paghahagis ng kanyang spell at sa loob ng ilang segundo, lumilitaw ang maraming araw. At sobrang init at napakalaking na ang lahat ay nakakagulat sa kapangyarihan ni Ard. Natatakot si Elaldo na nagsisimula siyang humingi ng awa, kaya't nagpasya si Ard na malaya siya, mawala ang Giga Flare. Nakakagulat, si Geraldo ay hindi kahit na na-scorched matapos na ma-hit sa giga na yon at walang nakakaalam kung bakit, maliban kay Olivia, na nakakita ng buong bagay. Habang inihahagis ni Ard ang kanyang Giga Flare, sabay-sabay niyang sinimulan ang paghahagis ng isang kalasag ng mega sa paligid ng Oraldo upang hindi siya ma-singaw ng putok. Hindi iniisip ni Hay na malaki ang isang pakikitungo, ngunit ipinagbigay, alam sa kanya ni Olivia na ang sabay na spellcasting ay isang nawalang sining na walang sinuman sa panahong ito ang nagawang kopyahin. Kaya para kay Ard na gawin ito kaya kaswal na kailangang magkaroon ng isang bagay na itinatago niya. Ang tanging bagay na dumadaan sa ulo ni Ard ngayon ay tapos na. Alam niya na ito ay isang oras lamang bago niya malaman na siya ang Bay Harbor Demon Lord. Ngunit sa ngayon ay nagpasya si Olivia na palayain ito dahil wala pa siyang tunay na patunay. Ngayon na ang tunggalian ay naayos na, sinabi ni Ard at Irina sa batang babae na hindi niya kailangang makinig sa sinabi ni Elaldo mula ngayon. Ipinakilala ng batang babae ang kanyang sarili bilang gini at salamat sa kanilang dalawa sa pagtayo para sa kanya. Ngunit dahil ang lahat sa klase ay nag-ostracize pa rin sa kanya, ang Art at Iana ay nagpasya na makipagtulungan sa kanya para sa praktikal na klase ngayon. Maya-maya pa, ang klase ay nakatakdang magpatuloy tulad ng dati, kaya sinabi ni Olivia sa lahat na kakailanganin silang makahanap ng isang halimaw na lobo, patayin ito, at ibalik ang balahibo nito.
Ang tatlong ulo sa piitan ng magkasama, ngunit kapag nakatagpo nila ang kanilang unang lobo, natakot si Ginny, kaya't sina Ard at Iana ay nag-alaga sa kanilang sarili. Madali itong talunin ang lobo, ngunit ginamit ni Ard ang kaunting lakas, kaya ang balahibo ng lobo ay ganap na nawasak. Namangha si Ginny kung gaano kalakas ang dalawa, ngunit naramdaman niya ang ganap na basura dahil wala na siyang malapit sa kanila. Nais ni Ard at Iriana na gawing mas mahusay ang pakiramdam niya, kaya nag-aalok si Ard na bigyan si Ginny ng ilang mga espesyal na aralin sa magic upang matulungan siyang mapabuti. Ang isang sukubus tulad ni Ginny ay may likas na pagkakaugnay para sa mahika, ngunit kailangan niyang magtiis ng isang buhay na pagdurusa mula kay Arwaldo, kaya ang problema dito ay kulang siya sa tiwala sa sarili. Upang ayusin ito, nagpasya si Ar na magturo sa kanya ng isang pamamaraan na talagang madaling maisagawa upang mabawi niya ang ilang kumpiyansa. Nilikha niya mismo ang script magic technique at talaga itong lumilikha ng isang magic circle gamit ang mana na naroroon sa hangin upang ang lahat ay kailangang gawin ay magkaroon ng inilaang bilog na magic bilog na memorize. Itinuturo ni Ard na gagamitin ni Ginny ang magic bilog at sa sandaling makuha niya ang hang nito, nagagawa niyang ibagsak ang isang lobo sa kanyang sarili at ngayon na kinuha nila ang isang itim na lobo. Nang walang pag-on nito sa abo, ang kailangan lang nilang gawin ay alisin ang balahibo nito kaya walang maaaring magkamali ngayon. Gayunpaman, habang naglalakad sila patungo sa lobo, isang bitag na binuksan sa ilalim ng kanilang mga paa at lahat sila ay nahuhulog sa ilalim ng hukay. Humihingi ng tawad si Art sa iba dahil hindi siya binibigyang pansin at hindi niya napansin ang bitag sa oras, ngunit mukhang isang klasikong butas ng piitan, kaya dapat na bumagsak sila hanggang sa ilalim ng sahig ng piitan. Partikular, sila ay kasalukuyang nasa gitna ng silid ng boss at ilang sandali, sina Iriana at Ginny ay ganap na natatakot dahil nahaharap sila sa Minotaur. Ang Art sa kabilang banda ay hindi masyadong nag-abala sa pamamagitan nito dahil medyo mas malakas ito kaysa sa mga lobo na nakipaglaban nila kanina. Sa katunayan, sa palagay niya ito ay ang perpektong pagkakataon upang bigyan si Ginny ng ilang higit pang mga aralin sa labanan. Halimbawa, bilang isang gumagamit ng mahika, masamang ideya na hayaan ang iyong kalaban na lumapit dahil iniwan ka nito ng walang oras upang palayasin ang iyong spell. Kaya kailangan mong lumikha ng ilang distansya tulad nito. At pagkatapos ay pindutin ang mga ito ng mga pagsabog ng mabilis na sunog upang hindi sila makontra. Matapos ang demonstrasyon ni Ard, ang Minotaur ay medyo luto, kaya sinabi niya kay Ginny na mapunta ang pagtatapos ng suntok upang makalabas sila rito. Nag-aalangan si Shani na gawin ito sapagkat palagi siyang sinabihan na siya ay isang walang kakayahan na mage, ngunit tiniyak sa kanya ni Art na may kapangyarihan siyang gawin ito. Kaya ang kailangan niya ay ang kumpiyansa na palayain ang nakaraan at subukan. Sa kalaunan, tinipon ni Ginny ang kanyang mga kawalan ng katiyakan, at nagsisimulang sumabog ang Minotaur ng paulit-ulit hanggang sa medyo nabawasan ito sa abo at pagkatapos, lahat sila ay bumalik sa ibabaw upang isumite ang kanilang mga materyales. Hindi makapaniwala si Elidia na ang kanilang kuponan ay pinamamahala ang ibagsak ang boss ng piitan na may 3 tao lamang, ngunit ipinaliwanag ng mga batang babae na ginawa ni Ard ang lahat ng mabibigat na pag-angat, kaya hindi nila ito nagawa nang wala siya. Sinusubukan ni Art na ibagsak ang kanyang pagkakasangkot at iwanan upang maiwasan ang hinala, ngunit huli na ang huli dahil hinawakan siya ni Olivia sa balikat at sinabing mayroong isang bagay na nais niyang kausapin. Dinadala niya ang sining sa tanggapan ng punong guro at sinabi ng punong guro na mayroon siyang isang bagay na mahalaga na hilingin sa kanya. Kaya sinabi niya sa sining tungkol sa taunang kompetisyon ng magic na gaganapin at maikli ang kwento. Kailangan niya si Art upang manalo sa paligsahan para sa kanilang akademya. Kung siya ay mananalo ay makakakuha ito ng maraming labis na pondo, kaya inaasahan niya na sasang, ayon si Ard na makipagkompetensya. Ngunit ayaw ni Ard na gawin ito dahil sa palagay niya ay makakakuha ito ng labis na pansin sa kanyang sarili. Gayunpaman, hindi niya nais na tumanggi ng malinaw dahil nag-aalala siya na maaaring magalit ang punong guro at paalisin siya sa paghihiganti. Kaya sinabi niya na isasaalang-alang niya ito. Habang iniiwan ang tanggapan ng punong guro, tumatakbo siya kay Ginny, at tinanong niya siya kung handa siyang makipag-date sa kanya mamaya ngayon. Ang Art ay tumatagal ng isang sandali upang pagnilayan kung ano ang ibig sabihin ng isang petsa, at sa sandaling napagtanto niya na pinag-uusapan niya ang tungkol sa isang romantikong pakikipag-ugnayan, tinutukso siya ng kanyang masaganang pagkatao. Gayunpaman, tumanggi siyang hayaan ang kanyang sarili na magsimulang mag-fantasize tungkol kay Ginny, kaya't nagpasya siyang down siya kaagad.
Gayunpaman, tinitingnan niya ang mukha ni Ginny, at ayaw niyang bigin siya, kaya nagtapos siya na sumasang ayon sa petsa pagkatapos ng lahat. Masaya si Ginny na ayon siya hanggang sa petsa, ngunit lahat ng biglaang, si Iriana ay nagpakita at mga hakbang sa harap ng sining dahil hindi niya hayaang magnakaw si Ginny sa kanya, kaya sinabi niya na sasali siya sa kanilang petsa. Sa sorpresa ni Irina, sinabi ni Yenny na wala siyang problema kay Irina na darating sa petsa dahil hindi niya pinlano na magkaroon ng sining na baguhin ang kanyang sarili. Sa katunayan, nagsusulong siya para kay Ard na makakuha ng maraming mga kasintahan hanggat maaari, ngunit nangangahulugang mas maraming kompetisyon para kay Irina, kaya't mahigpit niyang ipinagbabawal ito. Kinabukasan, nagkita sina Ard at Irina kay Ginny sa bayan, at dahil ngayon ang kanilang unang opisyal na petsa, iminumungkahi niya na dapat silang manood ng isang play ng magkasama. Hindi iniisip ni R ang ideya sa una, ngunit pagkatapos ay napagtanto niya kung ano ang tungkol sa pag-play at lahat ng biglaang siya ay namamatay kay cringe sa kanyang upuan. Ang pag-play ay tungkol sa kanyang buhay bilang varmitose, at habang pinapanood sina Ginny at Irina ay nagsisimulang pindutin laban sa kanyang braso, kaya ang sining ay kailangang gamitin ang bawat onsa ng kalooban sa kanyang katawan upang manatiling kalmado. Matapos ang pag-play, sinimulan ni Ginny na humahantong sa lahat sa isang lugar kung saan makakakuha sila ng pagkain, ngunit sa kahabaan ng daan, naririnig ni Ard at Irina ang isang pag-uusap sa isang madilim na eskinita tungkol sa ilang mga maskara na nagbabalak na makakasama sa Reyna. Malinaw na hindi lamang nila hahayaan na mangyari iyon upang simulan nilang habulin ang grupo at sundin ang mga ito sa mga sewers. Kapag lumingon sila sa sulok, ang mga Ard ay nag-spot ng isang napakalaking magic bilog sa dingding, at agad niyang napagtanto na ang buong bagay na ito ay isang pag-setup. Noon lamang, mas maraming mga maskara na lalaki ang lumilitaw sa likuran nila at nagbabanta na patayin sila kung lumipat sila, ngunit si R ay tila hindi masyadong nababagabag sa kanilang banta. Para sa isa, ang katotohanan na nagtakda sila ng isang bitag at hindi agad pinatay ang mga ito ay nangangahulugan na ang kanilang layunin ay lamang na makidnap sa kanila. Inamin ng pinuno ng mga naka-mask na lalaki na tama ang sining, ngunit mayroon lamang silang isang target na dapat silang manatiling buhay, kaya pinapayagan silang patayin ang ibang tao. Ang tao pagkatapos ay naghahagis ng isang spell at mapupuksa ang apoy, ngunit ang gayong mahina na mga spelling ay hindi makakasama kay Ard, kaya't pinipigan niya ito at pinalayas ang isang kidlat na spell upang sirain ang magic bilog sa dingding. Ngayon, anuman ang pinaplano nila ay hindi nagagana, kaya't si Ard ay nagpatuloy sa pagkabigla ng buhay sa lahat ng mga kalalakihan dito hanggang sa ang nag-iwan lamang ang pinuno. Sinabi niya sa pinuno na sumuko na lang ngayon at sabihin sa kanya kung ano ang pinaplano niya, ngunit tumanggi ang pinuno na ito ang wakas, kaya't nagbago siya, na inihayag ang kanyang sarili na isang demonyo at pumutok ng isang butas sa kisam upang makatakas. Lumilipad ang sining sa kanya sa lahat ng paraan pabalik sa ibabaw, at sa isang pagtatangka upang makuha ang itaas na kamay, ang demonyo ay kumukuha ng maliit na hostage ng batang babae. Gayunpaman, pagdating ng sining, gumagamit lamang siya ng isang maliit na magik ng ilusyon upang makuha ang kaligtasan ng batang babae, at pagkatapos ay magpapatuloy upang singaw ang demonyo. Bilang resulta ng mga kabayanihan ng sining ay kalaunan ay pinatawag siya upang makipagkita sa Reyna upang siya ay gantimpalaan siya. Ngunit ang sining ay hindi sigurado kung paano niya dapat lapitan ang madla na ito dahil ito ang kanyang unang pagkakataon na nakatagpo ng royalty bilang isang pangkaraniwan sa halip na hari ng demonyo. Ginagawa niya ang kanyang makakaya upang tratuhin ang Reyna ng may tamang paggalang, ngunit si Iana sa kabilang banda ay hindi maaaring mag-alala ng kaunti sa paggalang sa Queen dahil ang dalawa sa kanila ay nangyari na maging matandang kaibigan. Ang lahat sa silid ng trono ay nagagalit na si Iana ay maglakas, loob na kumilos ng hindi formal sa pagkakaroon ng Reyna, ngunit sinabi sa kanila ni Rose na tumahimik dahil si Iana ay isang matandang kaibigan niya. Kaya pinahihintulutan siyang kumilos subalit gusto niya. Natutuwa si Rose na makita na si Irina ay pareho pa rin sa dati ngunit lumipat. Nais niyang talakayin ang gantimpala ni Ard. Isang bagay na kabayanihan tulad ng pagpatay sa isang demonyo ay nararapat na sapat na kabayaran, kaya tulad nito, hiniling niya kay na maging asawa niya. Si Ard pati na rin ang lahat ay natigilan sa katahimikan dahil hindi sila makapaniwala kung ano ang narinig nila, kaya nilinaw ni Queen Rose na gusto niya lamang na ilagay ni Ard ang isang sanggol sa kanya. Talagang tumanggi si Irina na mangyari iyon, dahil kung ang sining ay naglalagay ng isang sanggol sa sinuman ito ang magiging una sa kanya. Nakita ni Rose na si Irina ay nagagalit, kaya sinabi niya na ito ay isang prank bro, at sinabing gagantimpalaan niya ang iba pa. Ipinapahayag niya na bibigyan niya si Ard ng ranggo ng isang 5-point mage,
Ngunit ang pamagat na yon ay isang pangunahing pakikitungo at makakakuha ng maraming pansin sa kanya. Kaya tumanggi si Ard at sinabing gusto niya ng iba. Sinabi niya kay Rose na mas gugustuhin niya lamang na madagdagan niya ang budget ng akademya at sumasang, ayon siya, ngunit bibigyan pa rin siya ng 5 katayuan sa Star Mage. Matapos ang kamakailan, lamang na spike ni Ard, siya ay naging masikat sa mga kababaihan hanggang sa punto na ang isang batang babae ay random na nag-aalok upang itapon ito sa ARD sa likod ng paaralan. Malinaw na hindi hinayaan ni Ariana na mangyari iyon at tinatakot ang batang babae. Ngunit sa ilang kadahilanan ay galit din siya sa Ard ngayon at hindi niya alam kung bakit. Samantala, sa tanggapan ng punong guro, nakikipag-usap siya kay Professor Jessica tungkol sa mga nagdaang kaganapan na kinasasangkutan ni Ard, at habang natutuwa siya na kumbinsido siya sa Reyna na dagdagan ang budget ng paaralan, nabigo din siya na si Ard ay hindi makikilahok sa paligsahan. Inaasahan niyang gamitin ito bilang isang paraan upang mapatunayan ang kasanayan ni Ard upang opisyal na siya ay umarkila bilang isang tagapagturo, ngunit kakailanganin nilang mag-isip ng iba pa. Kalaunan ng gabing iyon, ang sining ay nakahiga sa kama at nagtataka pa rin kung bakit nagalit si Irina sa kanya nang biglaang may kumatok sa kanyang pintuan at ito ay naging Ginny sa isang naigon. Narinig niya ang tungkol sa nangyari ng mas maaga ngayon at habang hindi niya iniisip ang ibang mga batang babae na nagsisikap na akitin si Ard ay ayaw din niyang mahulog kaya nagpasya siyang subukan ang kanyang swerte sa kanya pati na rin. Karaniwang maiiwasan siya ni Ard kaagad. Ngunit ginamit ni Ginny ang kanyang succubus charm, kaya ang arte ay matigas bilang isang board at hindi rin siya makagalaw. Si Ginny ay malapit nang matumbok ang unang base sa kanya, ngunit lahat ng biglaang sumabog si Irina sa silid. Dumating siya rito upang humingi ng tawad sa paggalit sa sining kanina, ngunit ngayon ay galit siya sa kanya sa ibang kadahilanan. Sinasabi ni Ginny kay Irina na huminahon, ngunit galit na rin si Irina kay Ginny dahil kasalanan niya na si Ard ay nakakakuha ng labis na pansin mula nang siya ay nagsusulong para sa isang harem para kay Ard, kaya't nagsisimula siyang mahulog. Sinasabi sa kanya ni Ginny na ito ay ang kanyang sariling kasalanan para sa hindi pagiging mas matindi, at mula doon, hinamon ni Irina si Ginny sa isang tunggalian kay Ard. Tiwala si Jenny na maaari siyang manalo, kaya nagdaragdag pa siya ng isang kondisyon at sinabi na ang natalo ay kailangang tumakbo sa buong paaralan na hubad. Pareho silang ganap na nakatuon sa mga tuntunin ng tunggalian, ngunit tumanggi ang sining na hayaan silang mawala ang kanilang dignidad sa tulad ng isang bagay na walang halaga, at hinihiling na pareho silang umupo at talakayin ito tulad ng makatuwirang mga may sapat na gulang. Parehong napagtanto ni na Irina at Jenny na medyo bata sila at humingi ng tawad sa isa't isa, ngunit pagkatapos lamang ni Professor Jessica busts sa silid ni Ard at sinabing mayroon siyang perpektong solusyon sa kanilang problema. Yamang hindi hayaan sila ni Ard na magkaroon ng isang tunggalian, iminumungkahi niya na dapat silang pumasok sa paligsahan sa labanan at gawin ito sa finals upang magkaroon sila ng isang opisyal na laban. Sa ganitong paraan, magagawa nilang ayusin ang kanilang mga pagkakaiba. Dagdag pa, kung ang mga Fard ay nagsasanay sa kanilang dalawa at gumaganap sila ng pambihira, pagkatapos ay patunayan na mayroon siya kung ano ang kinakailangan upang maging isang tagapagturo sa akademya. Parehong sina Irina at Ginny ay nagtatapos sa pagsang ayon sa ideya gayunpaman. Hindi nais niya na maging isang tagapagturo, kaya sa araw ng paligsahan, bahagyang umaasa siyang pareho silang mawala. Sa kasamaang palad para kay Ard, kapwa sina Irina at Ginny ay pumutok sa kompetisyon ng madali, kaya't pareho silang nagtatapos sa paggawa nito sa finals at humarap sa bawat isa. Ang mga magulang ni Ard at ang ama ni Irina ay narito bilang mga tagapagbalita para sa laban at nasasabik silang makita kung ano ang magagawa ng dalawang ito pagkatapos matuto mula kay Ard. Ngunit bago magsimula ang tugma, ang kaguluhan ay sumabog dahil maraming mga demonyo ang napansin sa karamihan at simulang sirain ang lahat. Noon lang, nagpakita si Professor Jessica at sinabi na kailangan nilang sakupin ang mga demonyo, kaya sinabi niya kay Art at Olivia na mag-isa sa kanilang sarili habang kinukuha niya sina Irina at Ginny. Samantala, ginagawa ni na Irina at Ginny ang kanilang makakaya upang labanan ang mga demonyo na umaatake sa kanila. Ngunit lahat ng biglaang, isang higanteng golem ay tinawag. At magkakaroon sila ng maraming problema sa pagharap sa isang bagay na tulad nito. Sa kabutihang palad, si Iri at ang kanyang ama ay pumapasok at save ang mga ito sa pamamagitan ng pagsira sa golem kasama ang isa sa kanyang mga spelling ng hangin. Ngunit habang siya ay ginulo, siya ay nasaksak sa likuran ni Jessica.
Hindi makapaniwala sina Irina at Ginny na ang kanilang propesor ay gagawa ng ganito, ngunit ipinahayag na si Jessica ay hindi talaga ang kanilang guro. Siya ay isang demonyo na nagngangalang Elzer sa buong oras, at ang buong bagay na ito ay isang masalimuot na balangkas upang makuha si Irina. Kaya hinawakan niya ito at lumipad palayo. Kalaunan ay nagising si Olhide sa infirmary ng paaralan, kaya tinanong siya ni Ard kung ano ang nangyari kay Irina, at sinabi niya sa kanya na dinukot siya ni Dragon Lord Elzard. Siya ay ang parehong isa na sinira lamang ang mundo libong taon na ang nakalilipas, kaya ang kanyang lakas ay naaayon sa mga masasamang Diyos. Gayunpaman, hindi nagmamalasakit si He kung gaano siya kalakas o kung bakit pinili niyang atake. Ang mahalaga sa kanya ay kinuha niya si Irina, kaya babalik siya. Sa palagay ni Olhide ay masyadong mapanganib na sundin si Elzard, ngunit dahil napipilit ni Ard, nagpasya siyang hayaan siyang hawakan ito, at upang matulungan ang kanyang misyon na iligtas, binigyan niya si Ard ng buong pag-access sa Royal Treasury. Samantala, nagising si Iriana na nakatali sa isang magic barrier, at sinabi sa kanya ni Elzer na malapit na siyang simulan ang ritual. Tinanong ni Irina kung bakit ginagawa ito ni Elzer, ngunit medyo halata dahil si Elzer ay matapos ang dugo ng Diyos ng Agila na tumatakbo sa kanyang mga ugat. Nabigla si Irina na natuklasan ni Elzer ang kanyang lihim at balak ni Elzer na gamitin ang dugo ni Irina upang ipatawag ang mga masasamang Diyos sa pamamagitan ng pagpapakain sa kanya sa ganitong kahihinatnan dito. Sinigawan ni Iriana na si Elzard ay hindi lalayo dito dahil tiyak na darating si Ard upang mailigtas siya, ngunit hindi masyadong nag-aalala si Elzard dahil kahit na malakas si Ard, walang paraan na ang isang mortal na katulad niya ay maaaring talunin siya. At kahit na siya ay magpapakita upang subukan at mailigtas siya, tinanong ni Elzer kung isa sa alang pa ba niya si Irian na isang kaibigan matapos niyang malaman kung ano talaga siya. Hindi maaaring makipagtalo si Iriana dahil sa lahat ng oras na nakilala niya si Ard, lagi niyang pinapanatili ang kanyang pinagmulan na lihim, kaya hindi niya alam kung paano siya magiging reaksyon kung nalaman niyang siya ay isang inapo ng mga masasamang Diyos. Natagpuan ni Elzer ang hitsura ng kawalan ng pag-asa sa mukha ni Irina upang maging masayang, maingay. Kaya sinimulan niya ang ritual at malapit nang magkaroon ng ulila ng Chaos Eat Irina, ngunit bago ito magawa, ito ay mapupuksa ni Ard. Si Irina ay isa sa mga taong nagmamalasakit sa karamihan sa mundong ito, kaya hindi niya hahayaan si Elzard na lumayo dito. Sinasabi sa kanya ni Elzard na hindi siya malapit kay Irina habang iniisip niya dahil hindi niya kailanman sinabi sa kanya ang katotohanan tungkol sa kanyang sarili. At kung paano siya isang inapo ng mga masasamang Diyos. Ngunit kahit na totoo iyon, bakit ang pag-alaga ni Ard ng kaunti? Ang kanyang mga pinagmulan ay walang nagbago tungkol sa kung sino siya, sanhi kay Ard, palagi siyang magiging matalik niyang kaibigan. Gayunpaman, ang pakikinig sa tunay na damdamin ni Ard ay nagkakasakit kay Elzard, kaya plano niyang punasan ang dalawa at si Irina sa mukha ng mundo. Inihayag ni Elzerb ang kanyang tunay na form ng dragon at naglulunsad ng isang putok sa Ard at Irina. Kaya bilang tugon, inilalagay ni Ard ang isang hadlang at nagsisimula ng isang chant upang ipatawag ang kanyang panghuli armas. Ito ay isang tabak na nilikha niya kasama ang mga labi ng kaluluwa ni Lydia. At kasama nito, plano ni Ard na patayin si Elzerd minsan at para sa lahat. Naramdaman ni Elzer na ininsulto na ang isang mortal ay nag-iisip na maaari niyang talunin ang isang mahusay na dragon na tulad niya, ngunit si Ard ay hindi lamang mortal. Inihayag niya ang kanyang tunay na anyo kay Elzerd at sinabi sa kanya na sinuri niya ang bawat bahagi ni Elzerd, ang kanyang estilo ng pakikipaglaban, ang kanyang mahika, at maging ang kanyang mga dahilan sa paggawa ng lahat ng ito. Naiintindihan niya na si Elzer ay itinulak sa paghihiwalay ng kasalukuyang mapayapang estado ng mundong ito, at lumaki siya upang hamakin ito, ngunit ginawa niya ang nakamamatay na pagkakamali sa pag-target sa kaibigan ni Ard, at iyon ay tunay na hindi mapapatawad. Tumanggi si Elzerd na tanggapin na siya ay outmatched, kaya sinimulan niya ang pagbabago ng paghinga ng kanyang dragon, at bilang tugon ay sinimulang singilin ni Ard ang kanyang panghuli na pag-atake. Sa pag-aaway ng dalawang spells, isang hindi paniwalang pagsabog ang nangyayari, ngunit ang RD ay nananatiling perpektong ligtas, habang si Elzard ay nakakatugon sa isang nakakagulat na pagtatapos, at ngayon na ang laban ay tapos na, bumalik si Ard sa lupa upang suriin si Irina. Tinanong niya siya kung nais pa rin niyang maging kaibigan matapos na masaksihan ang nakakatakot na kapangyarihan na taglay niya, ngunit si Iriana ay hindi kailanman matakot kay Ard sa kanyang lakas. Kaya sinabi niya sa kanya na hindi niya kailangang mag-alala tungkol doon. Nakalulugod si Ard na marinig iyon, kaya sinabi niya kay Irina na sumama sa kanya. Kaya maaari silang bumalik sa bahay.
Malalim sa loob ng isang piitan, isang batang babae na nagngangalang Sylvie ay nagsusumikap upang sanayin ang kanyang katawan para sa digmaan at sa sandaling nasiyahan siya sa kanyang lakas. Nagpasya siyang bumalik sa Lydia at sa iba pa. Gayunpaman, bago yon, kailangan talaga niyang maligo dahil hindi siya naligo sa nakaraang 3 taon ng kanyang pagsasanay. Tumungo siya sa labas, ngunit sa kanyang lubos na pagkabigla, nakatagpo siya ng ibang kakaibang mundo, at hindi niya maintindihan kung paano mabago ang mga bagay ng 3 taon na lamang ang lumipas. Doc siya papunta sa isang daanan upang maiwasan ang lahat ng paparating na trapiko, at nakatagpo siya ng isang kakaibang mask na lalaki. Ang lalaki ay tila alam kung sino si Sylvie, kaya pinupuri niya siya sa kanyang ganap na dedikasyon dahil hindi lamang kahit sino ay maaaring gumugol ng 3,000 taon na walang ginagawa kundi pagsasanay. Si Sophie ay nasisiyahan at tinanong kung narinig niya ang lalaki na mali dahil parang tunog na sinabi niya na wala na siya sa loob ng 3,000 taon sa halip na 3. Ngunit walang pagkakamali sa sinabi niya. Ang piitan na sinasanay niya ay may mga espesyal na batas sa oras, kaya 3,000 taon ay talagang isang pass mula nang pumasok siya. Hindi makapaniwala si Sophie na talagang ginugol niya iyon sa piitan, kaya sinimulan niyang tanungin ang lalaki kung alam niya kung ano ang nangyari kay Lydia at sa iba pa. Sinabi niya sa kanya na kung naghahanap siya ng mga sagot, mas mahusay siyang magtanong kay Demon Lord Varvatos mismo. At bilang swerte ay magkakaroon ito. Tila siya ay muling nagkatawang tao sa henerasyong ito sa ilalim ng pangalang Ard Meteor at kasalukuyang nag-aral sa Magic Academy. Samantala, si Ard at ang iba pa ay nakikipagpulong sa punong guro dahil mayroon siyang isang bagay na hilingin sa kanila. Ang pagdiriwang ng paaralan ay paparating na sa lalong madaling panahon at nais niya si Ard at ang kanyang mga kaibigan na magsuot ng isang bagay tulad ng isang pagplay. Hindi talaga siya nagmamalasakit sa pagplay, ngunit kailangan niya ng sining upang lumahok sa isang bagay dahil ang paaralan ay nakatanggap ng isang nagbabantang sulat mula sa isang taong nagngangalang Alghul, at mas makaramdam siya ng mas ligtas kung mayroon silang sining sa paligid upang matiyak na ligtas ang lahat. Salamat! Upang makalapit sa kanya, si Sylvie ay nagpatala bilang isang mag-aaral sa akademya sa tulong ni Olivia. Dahil magkaibigan sila, at sa sandaling siya ay nakakita kay Ard, sinimulan niya agad na tawagan siyang Demon Lord at tinanong kung ano ang nangyari kay Lydia. Sinubukan ni Ard na tanggihan ang pagiging Demon Lord, ngunit si Sylvie ay hindi maloko dahil mayroon siyang hindi masasabing patunay na si Ard ang Demon Lord. Ang Ard ay walang idea kung paano pinamamahalaan ni Sylvie ang tungkol sa kanyang lihim. Ngunit ang kanyang eksena dito ay gumuhit ng labis na pansin. At sa rate na ito, si Olivia at ang iba pa ay malalaman na siya talaga ang Demon Lord. Kaya sinubukan niyang kumbinsihin siya na dapat ay magkaroon siya ng maling tao dito, ngunit hindi siya back down. Noon lang, bumangon si Irina at nagsimulang sumigaw sa Sylvie para sa pakikipag-usap sa sining sa isang bastos na paraan at normal. Si Sylvie ay agad na magsagawa ng karahasan at dropkick Irina sa pamamagitan ng dingding, ngunit si Irina ay mukhang katulad ni Lydia, kaya gusto ni Sylvie sa kanya. Bagaman hindi pa rin niya gusto si Ai dahil patuloy siyang nagsisinungaling sa kanya, kaya hinamon niya siya sa isang tunggalian upang mapipilit niya siyang aminin na siya ang Demon Lord. Ang bawat tao ay nagtitipon sa labas upang manood habang ang tunggalian ay nagbubukas at sinusubukan ng sining ang kanyang makakaya na huwag lumampas ito upang hindi malaman ni Olivia ang kanyang pagkakakilanlan. Kaya't sinubukan niyang tapusin ang tugma ng mabilis sa pamamagitan ng pagsamantala sa isa sa masamang gawin ni Sylvie. Bumalik noong siya ang Demon Lord. Sa tuwing lalaban siya kay Sylvie, lagi siyang nakasandal sa kanan at iwanan ang kanyang sarili na bukas. Kaya ang pagtatangka ni Art na masaksak siya sa kanyang tagiliran, gayunpaman. Ang lahat ng pagsasanay na ginawa ni Sophie sa piitan ay talagang nagbayad dahil pinamamahalaang niyang kontra at ilagay ang presyon kay Art. Inamin ni Art na lumakas si Sylvie mula noong huling oras na nakita niya ito, ngunit hindi pa rin siya sapat na malakas upang talunin siya, kaya't sinira niya ang kanyang tabak at pinatumba siya, na ginagawa siyang nagwagi sa kanilang tunggalian. Gayunpaman, tumanggi si Sylvie na tanggapin ang kanyang pagkawala, kaya sinabi niya kay na patakbuhin ito dahil hindi na niya ito hilahin ang mga suntok. Pagkatapos ay tinawag niya ang kanyang maalamat na tabak at sinubukan ni Art na sabihin sa kanya na hindi magandang ideya na gamitin ito dito, ngunit huli na dahil siya ay nagpakawala ng isang nagwawasak na slash. Pinamamahalaan niya ito upang siya ay perpektong hindi nasugatan, ngunit ang parehong hindi masasabi para sa gusali ng paaralan o sa mga manonood.
Pagkatapos ay sumigaw si Olivia kay Sylvie dahil sa pagiging walang ingat dahil ang tabak na ginamit lamang niya ay kumakalat ng nakakalason na mana sa bawat pag-indayog, kaya't halos mapatay niya ang lahat ng kanyang mga kamag. Aral sa huling pag-atake. Napagtanto ni Sophie na maaaring nagkamali siya, ngunit pinagtutuunan niya na si R ay gumawa ng mas masahol noong siya ang Demon Lord, kaya hindi ito malaki sa isang pakikitungo. Gayunpaman, nagagalit si Iriana at sinabi sa kanya na dapat siyang humingi ng tawad sa halos pagpatay sa kanila. At dahil paalalahanan siya ni Iriana tungkol sa kanyang modelo ng papel na si Lydia. Humingi ng tawad si Sophie at sinisira ang pag-iyak dahil ayaw niyang magalit sa kanya si Irina. Nangako si Sophie na hindi magdulot ng anumang higit pang problema, kaya ang klase ay nagpapatuloy tulad ng dati. At ang agenda para sa ngayon ay ang paparating na pagdiriwang. Nais ni Arden na sumang-ayon ang lahat sa isang tema para sa kanilang pag-play. Kaya iminumungkahi niya na ibas nila ito sa isa sa mga makasaysayang laban na hawak ng Demon Lord. Wala nang iba pa ay may mas mahusay na mga ideya kaya mukhang ang tema ng kanilang pag-play ay napagpasyahan. Ngunit marami pa upang talakayin dahil ang kanilang klase ay kailangang mag-set up ng isang pang-akit para sa pagdiriwang. Sinabi ni Jenny na mayroon siyang isang ideya at nagmumungkahi na pinagsama ng klase ang isang maid cave. Nagpunta pa siya sa kalayaan ng paglikha ng ilang mga disenyo ng sangkap ng maid ng mas maaga, at sa papel ang ideya ng isang maid cave ay perpekto. Nangangako, ngunit kapag nakita ni Ard at ang iba na ang mga disenyo ay agad nilang tinanggihan ito. Ang mga disenyo ng sangkap ni Ginny ay pinipigilan ang edad na pinipigilan, kaya wala sa mga batang babae ang handang magsuot ng isang bagay na ganyan. Ngunit paalalahanan sila ni Ginny na marahil ay makakakuha sila ng pagkakataon na maghatid ng sining sa isang mainit na sangkap. Kaya bigla silang nakasakay kasama ang ideya. Ang araw ng pagdiriwang sa wakas ay dumating, kaya ang Art at Irina ay gumugugol ng kanilang oras sa paglalakad at suriin ang lahat ng mga kinatatayuan. Teknikal, sila ay nasa patrol kung sakaling sinusunod ni Lars Al Ghul ang kanyang banta, ngunit hindi nangangahulugang hindi sila maaaring magkaroon ng kaunting kasiyahan sa parehong oras. Noon lang, nakakita sila ng isang napakalaking pagsabog sa kabilang panig ng pagdiriwang, kaya pumunta sila upang suriin ito at hanapin si Sylvie na panggugulo sa isang hindi magandang inosenteng tao. Kumbinsido siya na ang taong ito ay dapat maging isang demonyo, marahil dahil siya ay kalbo at malapit na siyang patayin. Ngunit pinigilan siya ni Olivia. Ang taong nagtatrabaho sa paboritong restaurant ni Olivia ay naroroon ng maraming taon, kaya alam niya sa isang katotohanan na hindi siya isang demonyo. Malinaw na kulang siya sa mga kinakailangang mga sel ng utak na nasa patrol. Kaya't sinabi sa kanya ni Olivia na pumunta sa ibang bagay upang hindi na siya magdulot ng anumang problema. Habang naglalakad palayo si Sophie, ang tatlo sa kanila ay tumayo sa parke at si Iriana ay tumatagal ng isang sandali upang pag-usapan ang tungkol sa kung gaano kamangha ang higanteng punong ito. Sinasabi ng mga alingawngaw na ang dakilang Sword King na si Liville ay nagbuklod ng isang bagay na napakahalaga sa ilalim ng punong ito, ngunit kahit na ang pamilya ng pamilya ay hindi alam kung ano ito. Nagtataka si Art, kaya tinanong niya si Olivia kung may alam siya tungkol dito, at tiyak na may alam siya, ngunit sinabi niya na hindi niya ito talakayin. Gayunpaman, may ibang bagay na nais niyang pag-usapan dahil magkakaroon ng isang kaganapan sa labanan sa tabak mamaya ngayon at nilagdaan na niya ang sining para sa labis na pagkadismaya na wala siyang pagpipilian kundi ang lumahok. Maya pa, tumungo si Arn sa kanyang akit sa klase upang makita kung ano ang narating nila, ngunit medyo nababahala siya sa katotohanan na pinangalanan ito ni Ginny na Erotic Maid Cave. Noon lang, si Sophie ay bumagsak sa dingding dahil hinahabol niya ang isang tao na sinampal ang kanyang puwit. Sumasang-ayon si Art na ang tao ay kailangang parusahan, ngunit ang pagpisil ng mga pisngi ni Sophie ay hindi ginagarantiyahan ang parusang kamatayan, kaya gumagamit siya ng mahika upang pansamantalang hawakan ang taong masyadong maselan sa pananamit habang inaayos niya ang dingding. Pagkaraan nito, plano niyang umalis, ngunit ang mga batang babae ay nakiusap sa kanya na manatili dahil sumang-ayon lamang sila sa maid cave upang makapaglingkod sila sa kanya. Wala pa ring dahilan si Art kung bakit dapat niyang gawin ito, ngunit pagkatapos ay nakikita niya si Jenny, at bigla siyang may dalawang kadahilanan, napakalaking kadahilanan. Kumuha siya ng isang upuan sa isang mesa, at ang pagkakaroon ng lahat ng mga batang ito na nahuhulog sa kanya ng sabay ay nagsisimula na makarating sa kanya. Ngunit sa lahat ng biglaang, dumating si Irian, at hindi siya makapaniwala na gagawin ito ni Ginny nang hindi siya unang tinawag. Nais niyang maging bahagi ng serbisyo ni Arden, ngunit hindi iniisip ni Ginny na mayroon siyang mga arian na kinakailangan upang gumawa ng isang magandang trabaho. Gayunpaman, iginiit pa rin ni Irian na maging isa upang maglingkod kay Ard kaya nagsisimula ang isang malaking argumento. Pagkatapos lamang, ang isang anunsyo ay ginawa tungkol sa paligsahan sa labanan na nagsisimula sa lalong madaling panahon.
Kaya't nagpasya sina Iriana at Gi na husayin ang kanilang mga pagkakaiba sa pamamagitan ng pagpasok mula ng magambala ang kanilang huling labanan. Ang Battle Tournament Finals ay lumibot at ang sining ay laban kay Olivia. Si Olivia ay nasasabik na sa wakas makakuha ng isang pagkakataon upang subukan ang sining mismo upang hindi siya pipigilan at ang sining ay malubhang natatakot para sa kanyang buhay. Kaya't siya ay likas na gumagamit ng hadlang magic upang kontra at magtatapos sa pag-fling ng Olivia sa labas ng singsing. Karaniwan ito ay mabibilang bilang isang tagumpay para sa RD, ngunit ito ay isang paligsahan sa tabak, kaya't hindi kwalipikado si Ard para sa paggamit ng mahika. At tungkol kay Olivia, nasa kalahati na siya sa buong bansa. Kaya hindi na niya ito ibabalik anumang oras sa lalong madaling panahon. Pagkatapos nito, ang pag-play ay nakatakdang magsimula at lahat ay medyo kinakabahan tungkol sa pagpunta sa entablado. Gayunpaman, ang sining ay higit na nag-aalala tungkol sa kung paano nakakahiya ito ay ang muling pag-reenact ng isang pinarangalan na bersyon ng kanyang sarili tulad nito. Kahit na ito ay nakakaramdam sa kanya ng nostalgic, dahil naaalala niya ang partikular na labanan na ito ng maayos kahit na libong taon na ang nakalilipas. Sa araw na yon, pinangunahan ni Ard, Lydia, at Sylvie ang kanilang mga tropa sa labanan, laban sa isa sa mga masasamang Diyos. At pinaplano nilang sumama sa kanilang karaniwang diskarte, kung saan ang Art at Lydia ay sinilin ng maaga, habang ang Siu ay nanatili sa likuran, ngunit nais talaga ng CA na tulungan ang oras na ito kaya hiniling niya kay Lydia na hayaan siyang sumama. Sa kasamaang palad, sinabi sa kanya ni Lydia na ikulong at itigil ang pagrereklamo, dahil hindi niya nais ang pag-screw ng Sylvie sa kanilang labanan. Ang pangwakas na labanan ay nakatakdang mangyari kinabukasan, kaya sa gabing yon, umakyat si Sylvie kay Ard at tinanong siya kung talagang walang silbi siya sa kanya at Lydia. Hindi gusto ni A na makaramdam ng masama si Sylvie, kaya ipinaliwanag niya na kapwa siya at si Lydia ay pinahahalagahan ang lahat ng pagsisikap na inilagay ni Sylvie. Ngunit ang dahilan na sinabi nila sa kanya na manatili sa likuran ay dahil hindi nila nais na masaktan siya. Ngunit kung nais niyang tulungan iyon ng masama, pagkatapos ay bibigyan niya ng pahintulot na gawin ang anumang nais niya hanggat ipinangako niyang panatilihing ligtas ang kanyang sarili. Kinabukasan, pagkatapos ng isang matinding labanan, ang magkabilang panig ay napapagod na. Gayunpaman, ang isang masamang Diyos ay mayroon pa ring isang trump card hanggang sa kanyang manggas at plano na gamitin ang kanyang magic sword upang puksain ang lahat ng mga sundalo ni Ard. Ngunit bago siya makampo, ang isang magic bilog ay biglang lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa at sumabog siya. Ito ay naging gawain ng Sylvie, dahil kagabi ay gumugol siya ng maraming oras sa pag-set up ng mga traps sa buong larangan ng digmaan upang ilabas ang kaaway. Ang kanyang plano ay tila nagtrabaho ng walang kamali-mali. Ngunit mayroong isang pangunahing problema dahil nakalimutan niya kung saan inilalagay niya ang natitirang mga landmines. Kaya ang isang bungkos ng mga sundalo ng area ay sumabog din. Bumalik sa kasalukuyan, ang pag-play ay natapos ng maayos, ngunit iniisip ni Urinf na medyo kakaiba na walang masamang natapos na nangyayari kahit na natanggap nila ang nagbabantang sulat. Noon lang, napansin niya na wala na si Sylvie at iyon ay dahil tumakbo ulit siya sa taong iyon. Maraming oras ang lumipas, at ang sining ay nagsisimula na mag-alala dahil hindi niya nakita si Sylvie sa mahabang panahon. At kakaibang pag-ugali iyon para sa kanya. Noon lang, nagpakita si Sophie at tiyak na kumikilos siya ng kakaiba dahil ang unang bagay na ginagawa niya ay sabihin sa si na nais niyang makilala siya ng banal na puno mamaya ngayong gabi. Kalaunan ng gabing iyon, sina Ginny at Irina ay nagtatago sa mga bushes malapit sa puno dahil nais nilang makita kung bakit tinawag ni Sylvie si Ardag dito ng huli sa gabi. Kumbinsido si Ginny na si Sylvie ay dapat magkaroon ng mga damdamin para kay Ard, ngunit sa katotohanan ito ay kabaligtaran dahil narito siya upang patayin siya. Sa kanyang kamay, hinahawakan niya ang banal na tabak na dating pag-ari ni Lydia dahil tila ito ay tinatakan sa loob ng Holy Tree. At plano niyang gamitin ito upang hampasin si Ard bilang paghihiganti sa ginawa niya kay Lydia. Nagsisimula siyang bumagsak sa A at napagtanto niyang seryoso siya sa pagsisikap na patayin siya. Kaya't sinubukan niyang lumipad palayo, ngunit kinuha ni Sylvie ang disgis upang habulin siya. Nang makilala ni Sophie si Alghul kanina, pinuno niya ang kanyang ulo ng mga pangitain ni Ard na pumatay kay Lydia. At pagkatapos makita yon, nanumpa siya upang maghiganti siya sa pamamagitan ng pagpatay kay Ard. Ang lahat ng ito ay eksakto kung ano ang nais ni Alghul, habang sinakta ni Sylvie ang sining sa likuran at nahuhulog siya sa lupa, ngunit hindi pa siya namatay habang siya ay bumalik sa kanyang tunay na form ng Demon Lord. Hindi na niya ito papayagan na magpatuloy pa,
Kaya inihahanda ang kanyang sarili na masaksak si Sylvie sa dibdib upang matigil ang kanyang pag-alsa. Ngunit sa huling segundo, pareho silang naririnig ang tinig ni Lydia na nagsasabi sa kanila na huminto. Ito ay nag-snaps kay Sylvie mula sa kanyang nakamamatay na galit, higit sa pagkabigo ni Alghul, kaya mukhang kakailanganin niyang hawakan ang natitira mismo. Kinatok niya si Sylvie sa lupa, at ipinaliwanag na nagtatrabaho siya patungo sa muling pagkabuhay ng mga masasamang Diyos, ngunit hanggat nasa paligid na si Arb, hindi na siya makakapunta kay Irina. Alin ang dahilan kung bakit inaasahan niyang mapupuksa siya sa pamamagitan ng pag-on sa Sylvie at Steam? Gayunpaman, dahil nabigo ito, sinabi niya na kailangan lang niyang gawin ito mismo. Ngunit wala akong ideya kung paano niya naisip na magagawa niya iyon dahil ang sining ay maraming liga sa itaas sa kanya sa kasanayan. Wala siyang pakialam kay Alghul sa parehong paraan na ginagawa niya para kay Sylvie, kaya't hindi siya nag-aksaya ng oras sa pagpahid sa kanya sa mukha ng lupa. Pagkatapos, habang pupunta si Ard upang kunin ang tabak ni Lydia, naririnig niya muli ang kanyang tinig, at sa oras na ito, isang imahe ng kanyang kaluluwa ang lumilitaw sa harap niya. Pumunta si Lydia kay Sylvie at sinabi sa kanya na huwag humawak ng sama ng loob laban kay Ard dahil ito ang kanyang sariling kasalanan na namatay siya. Walang punto sa paghingi ng paghihiganti, kaya hiniling lamang ni Lydia kay Sylvie na mabuhay ng isang normal na buhay mula ngayon. Ang lahat ay bumalik sa normal pagkatapos nito, at makalipas ang ilang araw, ang tatlo ay nasa isang paglalakbay sa patlang ng klase na masaya, ngunit lahat ng biglaang, ang mundo ay nag-freeze at dinala sila sa ibang sukat. Doon ay nahanap nila ang ibang bagay na ito na nagsasabing isang tunay na Diyos, at sinabi niya sa kanila na mayroon siyang isang espesyal na kahilingan na magtanong. Pinatawag niya ang mga ito dahil may nagbabanta na sirain ang pagkakasunod ng oras, kaya ipinapabalik niya si Ard sa oras upang harapin ito. Ang tatlo sa kanila pagkatapos ay gumising sa isang bukas na larangan at hinuhusgahan sa pamamagitan ng katotohanan na mayroong 2 buwan sa kalangitan. Ang sining ay kumbinsido na ang Diyos ay talagang ibinalik sa kanila sa oras. Mayroong orihinal na 2 buwan sa kalangitan, ngunit ang isang tiyak na kaganapan ng cataclysmic ay naging sanhi ng pagkawasak ng isa. Kaya nangangahulugang ito ay bumalik sa mga sinaunang panahon sa panahon ng pamamahala ng Demon Lord Varvatos. Noon lang, naririnig ni Art ang isang batang babae na sumisigaw, kaya tumingin siya sa burol at nakita ang isang batang babae na tumatakbo para sa kanyang buhay. Siya ay hinabol ng isang stingray ng kamatayan, at kahit na maaaring makagambala siya sa kanon, hindi lamang makatayo si Ard at mapapanood siyang kumain. Nag-activate siya ng isang spell ng annihilation upang punasan ang bagay sa mukha ng lupa. At malapit na siyang umalis bago pa mapagtanto ng sinuman na siya ang may pananagutan dito. Ngunit huli na. Ang Olivia ng oras na ito ay lilitaw at pinasalamatan niya siya sa pag-save ng kanyang subordinate. Siya ay lubos na humanga sa antas ng kapangyarihan na ipinakita lamang niya, kaya hiniling niya kay Or na sumali sa hukbo ng Demon Lord. Sa sandaling ito, ang tanging paraan para kay Ard at ang iba pa na bumalik sa kanilang sariling oras ay upang talunin ang pagkatao na binalaan sila ng Diyos tungkol sa at gawin yon ay magiging mas madali kung makukuha nila ang suporta ng nakaraang sarili ni Ard. Kaya sumang-ayon si Ard na sumali sa hukbo, ngunit sa ilalim lamang ng 2 kondisyon. Una, nais niyang magkaroon sina Irina at Ginny sa hukbo at maayos si Olivia. Ngunit hindi niya iniisip na isang magandang ideya dahil marahil ay namatay sila sa palawang isang banta na nagpapakita. Alam ni Art iyon, ngunit tiniyak niya sa kanya na personal niyang aalagaan ang kaligtasan ng kanyang kaibigan. Tulad ng para sa kanyang pangalawang kondisyon, nais niyang mailagay sa core ng pananaliksik ni Verta. Tinanong siya ni Olivia kung sigurado siya na yon ang gusto niya dahil medyo notkes si Verta. Ngunit nais ni Ard na pumunta sa departamento ng pananaliksik sapagkat ito ang hindi bababa sa mapanganib para kina Iriana at Ginny. Maya-maya pa, nakarating sila sa departamento ng pananaliksik at nakilala si Verda. Ngunit hindi nagsisinungaling si Olivia nang sinabi niyang baliw si Verda dahil ang unang bagay na nakikita nila ay sumabog ang kanyang sariling lab sa pananaliksik para sa kasiyahan. Ilang sandali pagkatapos nito, muling itinayo ni Verna ang kanyang lab at binabati ang kanyang mga bagong recruit. Ngunit medyo nag-usisa siya kung bakit pinili nilang pumunta rito dahil walang sinumang kusang nakikipagtulungan sa kanya. Nagpasya si Ar na ipaliwanag ang buong oras ng gulo sa paglalakbay sa kanya upang maunawaan niya ang buong larawan at si Verda ay lubos na masaya sa bagong pagtuklas dahil nangangahulugan ito na makakakuha siya ng pagsisiyasat ng isang mas mataas na dimensional na pagkatao. Humihingi si Art ng tulong sa paghahanap ng isang paraan pabalik sa hinaharap at sumang-ayon si Verda na tingnan ito para sa kanya, ngunit kakailanganin niya ang kanyang tulong sa ibang bagay bilang kapalit. Noon lang, naririnig ni Art ang isang pamilyar na tinig. Kaya lumiliko at nahanap na narito si Lydia at talagang galit siya kay Verda dahil hindi niya pinansin ang kanyang mga kahilingan sa suporta.
Ngunit si Verda ay wala talagang anumang mga tropa na magbigay kay Lydia, kaya ininumungkahi niya na maaari siyang kumuha ng sining at ang kanyang mga kaibigan dito. Walang ideya si Lydia kung sino ang alinman sa mga taong ito, ngunit kinikilala niya ang dobleng D-Milkers kapag nakikita niya ito, kaya bilang isang babaeng may kultura, agad niyang sinimulan ang pagsisikap na akitin si Ginny. Gayunpaman, ang Art ay huminto sa totoong mabilis. Hindi makapaniwala si Lydia na isang random na walang sinuman ang maglakas, loob na makagambala sa kanya habang siya ay tumataas na gini-up. Kaya't hinihiling niya ang isang away at ang sining ay lahat ay masaya na sumunod dahil kailangan niyang kumatok sa kanya. Siya at si Lydia ay tumungo sa labas, at habang nagsisimula ang laban, ang sining ay madaling pari ang lahat ng pag-atake ni Lydia, ngunit marumi si Lydia, kaya kinuha niya ang isang kamao na puno ng buhangin. At itinapon ito sa mukha ni Art bago sinuntok siya ng diretso sa isang pader. Tiyak na nasaktan ang suntok na iyon, ngunit si Ard ay nag-iinit lang, kaya't sinilin niya ang pasulong at lupain ang isang malinis na suntok sa mukha ni Lydia. Matapos makipaglaban para sa isang habang, ang dalawa sa kanila ay kumatok sa bawat isa, at ngayon ay iginagalang ni Lydia si Ard na medyo para sa pagbagsak sa kanya. Karaniwan siya ay hindi ang uri ng tao na humiling ng isang pabor, ngunit sinabi niya sa sining na maaari niyang gamitin ang kanyang tulong sa larangan ng digmaan, kaya inaasahan niyang ayon siya na sumali sa kanya sa susunod na misyon. Ang pakikinig kay Lydia na nagsasalita ng magalang ay isang nakakalusot na karanasan para kay Ard, ngunit tungkol sa kanyang kahilingan, sinabi niya na gagawin niya ito, ngunit kung tinutulungan siya ni Lydia na makakuha ng isang madla kay Varvatos. Ayon si Lydia sa mga termino ni Ard, ngunit si Varvatos ay isang maingat na tao, kaya ang pinakamahusay na paraan para kay Ard upang makakuha ng kanyang tiwala ay upang makamit ang isang bagay na mahusay sa labanan. At iyon mismo ang plano niyang gawin. Ang Art at Lydia ay maaaring magkaroon ng isang pag-unawa, ngunit hindi pa rin ito napigilan ni Lydia mula sa pag-atake kay Ginny sa paliguan. Samantala, ang sining ay nasa kanyang silid na nakaramdam ng pagkakasala sa ginawa niya kay Lydia pabalik noong siya ay Varvatos. Pinatay niya siya gamit ang kanyang sariling dalawang kamay upang wala siyang karapatang tawagan ang kanyang sarili na kaibigan. Ngunit pagkatapos ay naririnig niya si Ginny na sumigaw ng tulong dahil sinusubukan ni Lydia na hawakan ang kanyang mga melon, kaya naramdaman niya na medyo hindi siya nagkasala sa kanyang ginawa. Makalipas ang ilang oras, ang lahat ay nakalagay sa larangan ng digmaan at bilang bahagi ng koponan ni Verda, si Ard at ang iba pa ay inilagay sa likurang bantay upang matulungan ang koponan ng suporta. Si Janine at Iriana ay kinakabahan tungkol sa pagiging isang tunay na larangan ng digmaan, ngunit tiniyak sa kanila ni Ard na magiging maayos sila. Dahil nasa likuran silang bantay, marahil ay hindi nila kailangang labanan ang anumang mga kaaway at kahit na ang mga puwersa ng kaaway ay pinamamahalaan upang masira. Maaaring mahawakan ng ARD ang anumang mga banta. Samantala, sa mga linya ng harap, iniwan ni Lydia ang pangunahing puwersa ng hukbo upang salakayin ang kastilyo ng demonyo. Ngunit sa lalong madaling panahon na pagtanto niya na ang isang bagay ay nasa tungkol sa buong bagay na ito. Ang general ng hukbo ng demonyo na dapat na nakalagay dito ay hindi lumabas upang labanan sa kabila ng lahat ng kaguluhan na kanilang sanhi, kaya nag-alala siya na maaaring magplano siya ng isang bagay. Pagkatapos lamang, nakatanggap siya ng isang ulat na inilunsad ng General Bulbin ang isang pag-atake sa likurang bantay. Madali na ibinaba ni Bolden ang lahat ng mga sundalo sa kanyang landas, at madali niyang mapawi ang buong likuran ng bantay. Ngunit pagkatapos ay tumakbo siya sa Ard, at walang tigil na sinaksak siya ni Ard hanggang sa kamatayan na may isang putok na magic. Gumagana ito ng mahusay para sa RD dahil ang isang nakamit ng antas na ito ay sapat na upang bigyan siya ng isang madla sa Varmatos. Kaya't matapos ang labanan dito mula nang matapos, dinala siya ni Lydia at ang iba pa sa kabisera ng lungsod upang matugunan nila ang Varmatos. Ngunit bago pa nila ito magawa sa pintuan ng trono, nakakakuha sila ng fireball shot sa kanila. Ang isa sa likod nito ay isa sa mga general ng Varvatos, Alvaro, at inaasahan na ito ni Ard dahil naalala niya na si Alvaro ay medyo isang jackwagon pagdating sa pag-welcome sa mga panauhin. Ang mga hakbang ni Lydia sa harap ng Ard at ang iba pa at sinabi kay Alvardo na tumalikod dahil ang tatlo na ito ay pinarangalan ng mga panauhin ng Panginoon, ngunit patuloy na pinipilit ni Alvardo ang pag-atake sa Ard. Noon lang, lumabas mismo si Varvatos dahil narinig niya ang lahat ng kaguluhan at nagkakasakit siya sa mga kalokohan ni Alvarado, kaya binabantaan niya siyang umalis bago siya masunog sa isang malutong. Matapos mawala si Alvarado, inanyayahan ni Varvatos si Ard at ang iba pa na pumasok sa trono at sa sandaling nasa loob sila, personal niyang pinasalamatan si Ard sa kanyang mahusay na mga kontribusyon sa kanilang hukbo. Si Ginny at Irina ay hindi maaaring maglaman ng kanilang sarili, dahil sa lahat ng kanilang buhay ay napatingin sila sa Demon Lord at kahit na nakuha nila ang Ard,
ang bersyon na ito sa kanya ay mas cool. Hindi iniisip ni Varvatos ang mga ito na nakakalusot sa kanyang harapan, gayunpaman. Walang ideya si Varvatos kung bakit patuloy nilang tinawag siyang Demon Lord. Narinig niya ang pamagat na yon dati, ngunit tumutukoy ito sa ibang tao, at ang sining ay hindi paniwalang nagulat upang matuklasan ito. Matapos ang madla, bumalik siya sa lab ni Verna upang talakayin kung ano ang alam nila hanggang ngayon, at mula sa kung ano ang sinabi sa kanya, natapos ni Verna na ang timeline na ito ay dapat na naiiba sa orihinal sa ilang paraan. At kung sino man ang bagong Demon Lord na ito ay dapat magkaroon ng isang bagay na may kinalaman dito. Iminumungkahi ni Shinny na maaaring maging isang magandang ideya na ipaalam sa Varvahos ang kanilang oras sa paglalakbay sa oras dahil maaari mo silang tulungan. Ngunit alam ni Ard kung paano siya tutugon, at walang paraan na naniniwala siya na tulad nito maliban kung nagmula ito sa isang pinagkakatiwalaang mapagkukunan. Kaya plano ni Ard na makamit ang higit pang mga bagay upang makamit niya ang tiwala ng Varvatos. At bilang swerte ay magkakaroon nito, may isa pang misyon. Kaya sinamahan ni Ard sina Lydia at Sylphie, ngunit kapag tinanong niya kung sino ang lalaban nila, nagulat siya nang marinig ang pangalang sumpa na si King Meveles. Kapag naririnig ni Art ang pangalang Mevalis, nag-freeze siya sa lugar dahil si Mevalis ang dahilan na kailangan niyang patayin si Lydia sa kanyang nakaraang buhay dahil nasira siya. Sumusumpa siya upang patayin ng mabilis si Mevalis kaya hindi na kailangang mamatay din si Lydia sa timeline na ito, ngunit nagulat din sila nang makarating sila sa kastilyo ng Mevalis. Ang buong lugar ay nasa apoy na at si Mevalis ay pinugutan ng ulo. Ngunit ang isang responsable para sa lahat ng ito ay ang taong kilala bilang Demon Lord ng mundong ito. At kahit na maaaring tinulungan niya sila sa pamamagitan ng pagbagsak ng Metalus, wala siyang balak na magtrabaho sa kanila, kaya't idineklara niya ang digmaan sa hukbo ng Varvatos. Matapos ang deklarasyon ng Demon Lord ng digmaan sa hukbo ni Varvato, isang pulong ang gaganapin upang talakayin ang kanilang susunod na paglipat. Naturally, mula nang idineklara ng Demon Lord ang digmaan pagkatapos ay kailangan nilang gawin ang parehong kaya sinabi ni Varvatos na sasali siya sa kanila sa larangan ng digmaan at sa 3 araw na oras na sila ay pupunta sa digmaan. Maya pa, bumalik si Art sa kanyang silid at nagsisimula siyang mag-alala tungkol sa estado ng timeline na ito. Sa ngayon, si Lydia ay nalason na ng Mevalis, ngunit sa timeline na ito, pinatay na ng Demon Lord ang Mevalis, kaya ang Lydia ay perpektong maayos at matapat. Nais mong panatilihin ito sa ganoong paraan. Noon lamang, ang Demon Lord ay lumilitaw sa silid ni Ard at sinabi sa kanya na ang mga kaganapan sa kanon ay hindi madaling ma-overwrite at habang nakatayo ang mga bagay, napapahamak siya upang harapin ang isang kilabot na kamatayan sa isang paraan o sa iba pa. At alam niya ito dahil naranasan niya ito mismo ng una. Inihayag ng Demon Lord na siya ay Ard o hindi bababa sa isang kahaliling bersyon sa kanya. Pareho silang nabuhay bilang Varvatos, nawala ang Lydia, at muling nagkatawang tao bilang Ard Meteor. Ngunit habang ang aming Ard ay nabubuhay ng isang magandang buhay pagkatapos ng muling pagkakatawang tao, ang Demon Lord ay nagdusa ng pagkawala pagkatapos ng pagkawala hanggang sa kanyang buong pag-iral, ay walang iba kundi sakit. Ang Demon Lord ay dinala dito ng parehong Diyos na nagdala kay Ard, kaya nais niyang gamitin ang pagkakataong ito upang makagawa ng kanyang pinakadakilang pagkakamali at mailigtas ang buhay ni Lydia. Ngunit upang pigilan siya na makilala ang kanyang hindi maiiwasang kaganapan sa kanon, dapat siyang maging numero 1 ito sa mundo at pinatay ni Lydia upang gawin siyang bayani. Ito ang magiging pangwakas na gawa ng pagbabayad, sala, at dahil siya, at si Ard, ay parehong nabuhay sa parehong buhay tulad ng Varvatos, alam niya na dapat mong maramdaman ang parehong paraan, kaya't humingi siya ng tulong sa paggamit ng layuning ito. Nais ni Arden na gawin ang anumang kinakailangan upang matiyak na makaligtas si Lydia, ngunit sa parehong oras, nag-aalangan siyang isakripisyo ang lahat ng kanyang nakuha kaya hindi niya alam kung ano ang gagawin. May intindihan ng Demon Lord kung bakit mag-alangan si Ard, kaya sinabi niya na bibigyan siya ng ilang oras upang isipin ito at hiniling na makilala siya ni Ard sa loob ng 3 araw sa mga lugar ng pagkasira sa sandaling na pag-isipan niya. Maya pa, dumating sila Tima upang tawagan si Ard down para sa tanghalian, at habang naglalakad sila sa mga bulwagan, sinabi ni Ard na mayroon siyang isang bagay na hilingin sa kanya. Tinanong niya kung matagal na siyang naglilingkod kay Lydia ngayon. Kaya sinasagot ni Tima na siya ay naging isang maid dito sa halos buong buhay niya, at si Lady Lydia ay hindi paniwalang mahalaga sa kanya. Tinanong ni Art kung ano ang gagawin niya kung nalaman niya na nasa panganib si Lydia. Ngunit si Tima ay nagmamalasakit kay Lydia kaysa sa pag-alaga niya sa kanyang sarili, kaya't hindi ito sinasabi na gagawin niya ang anumang kinakailangan upang mailigtas si Lydia. Sa lalong madaling panahon dumating si Art sa kainan kung saan ang lahat ay kumakain, ngunit masasabi ni Lydia na may nakakagambala sa kanya,
kaya't inanyayahan siya na sumama sa kanya. At technically pa rin niya ang kanyang superior, kaya hindi pinapayagan ang sining na tumanggi. Kinukuha niya ang sining para sa isang masayang araw sa bayan, ngunit ang kanyang ideya ng kasiyahan ay nagsasangkot ng pagbagsak at marumi sa unang batang babae na nahanap niya. Kaya't siya at si Ard ay nagtatapos lamang sa hindi pagsang-ayon at pakikipaglaban hanggang sa pareho silang pagod sa sahig. Ito mismo ang dahilan kung bakit napupuot si Ard kasama si Lydia. Ngunit sa maliwanag na bahagi, ang pakikipaglaban kay Lydia ay pinamamahalaang upang pasayahin siya ng kaunti. Tinanong siya sa kanya kung handa na siyang pag-usapan ang tungkol sa kung ano ang nakakaabala sa kanya ngayon. Kaya sinabi sa kanya ni Art na ang isang tao na mahalaga sa kanya ay nakatadhana na mamatay at hindi siya sigurado kung dapat niyang ipagsapalaran ang lahat upang mailigtas ang taong ito o hindi. Naiintindihan ni Lydia kung ano ang nararamdaman ni Art, kaya sinabi niya na mayroon siyang isang bagay na nais niyang ipakita sa kanya at dalhin ang sining sa wasak na lungsod kung saan ginawa niya ang kanyang pinakadakilang kasalanan. Ang mga kaluluwa ng mga tao na si Lydia ay pinatay dito sa lalong madaling panahon lumitaw mula sa lupa lamang upang pahirapan siya sa kanyang nagawa. Kaya siya ay upang ipaliwanag kung ano ang nangyari. Ito ay naging isang mapayapang lungsod ng demonyo at ito ay neutral sa panahon ng digmaan. Ngunit ito ay isang mahalagang katibayan kaya kailangan ni Lydia na makuha ito. Ang mga lokal ay maliwanag na hindi nais na mawala ang kanilang nayon sa Human Army. Kaya sinubukan nilang lumaban at bilang tugon, pinatay ni Lydia ang bawat solong taga-baryo dito. Ang mga kalalakihan, kababaihan at mga bata ay magkamukha. Sinubukan niyang bigyang katuwiran ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsasabi ng mga taong pinatay niya ay mga demonyo lamang, ngunit ikinalulungkot pa rin niya ang kanyang mga aksyon hanggang ngayon. Iyon ang dahilan kung bakit siya ay nagpasya na magdadala siya ng kapayapaan sa mundong ito bilang isa sa mga bayani nito, at sa sandaling tapos na, mamamatay siya ng isang kaawa-awa, malungkot na kamatayan. Ito ang pagpipilian na ginawa niya upang magbayad para sa kanyang mga kasalanan, kaya hindi niya nais na kahit sino ay mailigtas siya pagdating ng oras para mamatay siya. Ang araw ng labanan sa wakas ay dumating at lahat ay nagsimulang mag-advance upang talunin ang hukbo ng Demon Lord. Gayunpaman, ang sining ay wala kahit saan matatagpuan at si Sylvie ay naihi tungkol sa natinanggal niya ang mga ito. Sinasabi sa kanya ni Lydia na huwag mag-alala dahil sigurado siyang may magandang dahilan si Art para hindi narito. Ngunit upang maging ligtas, pupunta siya hahanapin siya. Samantala, nakatagpo si Art sa Demon Lord of the Ruins. At tungkol sa kanyang panukala, sa wakas ay nagpasya siya sa kanyang sagot. Totoo na nais niyang save si Lydia, ngunit hindi niya iniisip na ang tamang bagay na gawin dito dahil ayaw ni Lydia na maligtas. Nais niyang mamatay upang lumikha ng isang mundo na puno ng kapayapaan at kaunlaran, kaya ang sining ay walang karapatang ilayo sa kanya. Iniisip ng Demon Lord na kapus, palad na hindi siya sasali sa RD, ngunit dahil yon ang kaso, pagkatapos ay kakailanganin nilang lumaban hanggang sa isa lamang ang nananatili. Sinimulan ng Demon Lord ang kanyang pag-atake sa pamamagitan ng paghahagis ng isang incineration laser sa ilalim ng RD, at kapag dodges niya ito, nasaktan siya ng 1 tonelada ng mga katulad na bilog sa himpapawid, ngunit madali silang sapat para iwaksi ni RD. Si RD pagkatapos ay counterattacks na may isang gravity field spell. Ngunit ang Demon Lord ay magagawang iwaksi din ang spell, kaya mukhang ang dalawang ito ay nasa isang kalawakan. Ngunit ang Demon Lord ay naghanda para sa gayong sitwasyon. Bumalik sa villa, sina Irina at Ginny ay naiwan dahil ang labanan ay masyadong mapanganib para sa kanila. Ngunit lahat ng isang biglaang, lumapit sa kanila si Latima at sinabi na si Ard ay may isang espesyal na misyon para sa kanilang dalawa. Si Iriana at Ginny ay natutuwa lamang na magkaroon ng isang bagay. Kaya naniniwala sila na si Latima at sundin siya sa kagubatan. Doon, ipinaliwanag ni Latima na ang Demon Lord ay may anyo ng kawalang kamatayan na nagawa sa pamamagitan ng paghihiwalay ng kanyang kaluluwa sa katawan. Ang isang tao ay maaari lamang mamatay kapag ang kanilang kaluluwa at ang kanilang katawan ay nasira ng sabay. Kaya sinabi niya na kailangan sila ni Hay na mag-sneak sa kastilyo ng Panginoon ng Demon at palayain ang kaluluwa ng Demon Lord upang alisin ang kanyang kawalang kamatayan. Ginagawa nila ang sinabi sa kanila at kalaunan ay hanapin ang kaluluwa ng Demon Lord. Ngunit kapag tinangka nilang sirain ito, nahuli sila sa isang bitag at nakatali. Ang buong bagay na ito ay bahagi ng plano ng Demon Lord at ipinakita pa niya ang aming live na video feed ng mga batang babae na nakulong sa kanyang basement bago tanungin siya muli na sumali sa kanya sa pag-save ng Lydia. Tinanong ni Arne kung ano ang mangyayari kina Iriana at Ginny kung hindi siya nakikinig sa kanya, ngunit ang Demon Lord ay nagkaroon ng isang Iriana at Ginny ng kanyang sarili, kaya hindi niya sila sasaktan. Ito ang kanyang paraan ng pagbibigay kay Ard ng isang dahilan upang lumaban sa kagustuhan ni Lydia at mailigtas siya. Gayunpaman, nabigo ang plano ng Demon Lord dahil lumitaw si Lydia sa kastilyo upang iligtas sina Ginny at Irina.
At sa kanyang lakas, madali niyang mapupuksa ang bawat demonyo doon, pati na rin sirain ang daluyan ng kaluluwa ng Demon Lord. Ngayon ang Demon Lord ay nawala ang lahat ng kanyang mga patakaran sa siguro, ngunit tinanong pa rin niya si Ard sa isang huling oras kung handa siyang sumali sa kanya sa pag-save kay Lydia, ngunit ang sagot ni Ard ay hindi nagbago. Bukod dito, alam niya kung paano iniisip ng Demon Lord. Kaya't alam niya na ang tunay na dahilan ng Demon Lord ay nagsisikap na mailigtas si Lydia ay dahil nais niyang alisin ang kanyang sarili sa pagkakasala ng pagpatay sa kanya sa pamamagitan ng pagkamatay sa kanyang lugar. At habang maaaring totoo iyon, ang Demon Lord ay walang nakikita na mali sa pagnanais na mailigtas si Lydia, kahit na sa huli ay para sa isang makasariling dahilan. At dahil hindi sila maaaring sumang-ayon sa tamang bagay na dapat gawin, siya at si Ard ay parehong tumawag sa kanilang mga espada upang tunggalian ang bawat isa sa kamatayan. Ang Demon Lord ay may Ard sa isang masamang posisyon. At malapit na siyang masaksak sa kanyang dibdib. Ngunit sa lahat ng isang biglaang, ang kaluluwa ng Lydia ay lumilitaw at nagsisimulang pigilan siya dahil hindi ito ang gusto niya. At ang pagkagambala na iyon ay kailangan ni Ard, kaya kinukuha niya ang pagkakataon na masaksak ang Demon Lord sa pamamagitan ng dibdib. Nawala ang katawan ng Demon Lord matapos siyang mamatay. At dahil nakumpleto na ni Ouron ang misyon na ibinigay sa kanya ng Diyos, mukhang ang kanyang katawan ay mawawala rin sa timeline na ito. Ang parehong bagay ay nangyayari kina Irina at Ginny, kaya napagtanto ni Lydia na dapat silang bumalik sa kanilang oras. Narinig niya ang tungkol sa kanila ng mga manlalakbay sa oras mula sa Verta, at bago sila pumunta, mayroong isang bagay na nais niyang tanungin. Ang tanging layunin niya ay ang pagbibigay ng daan para sa isang mapayapang hinaharap, kaya nais niyang malaman kung ang hinaharap na kanilang nakatira ay tunay na mapayapa. Sina Ariana at Ginny ay tiniyak na si Lydia na ang hinaharap ay kamangha-manghang. Mayroong ilang mga banta dito at doon, ngunit sa pangkalahatan ito ay isang mahusay na oras upang maging buhay at si Lydia ay gumaganap ng isang malaking bahagi sa pagbuo ng mundo, kaya nagpapasalamat sila sa kanya. Sina Ard, Irina, at Ginny ay nawala mula sa timeline na ito at gumising sa kanilang mga upuan sa bus, halos parang hindi sila umalis. Ngunit malinaw na naaalala nila ang lahat ng nangyari sa kanilang paglalakbay hanggang sa nakaraan at sila ay hinalinhan upang bumalik sa bahay.